Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga giliw nating tagapakinig. Nandito na naman po tayo sa paglalahad ng kwento ng isang batang sinubok ng katatagan at hamon sa buhay. Ang 10 taong gulang na bata na si Buboy ay lumaki sa pangangalaga ni Lolo Carding. Isang gabi kung saan ay malakas ang bagyo, inutusan siya ng kanyang lolo na dalhin sa ligtas na lugar ang alaga nilang kalabaw na si Kongge. Ngunit nakakita siya ng naglalakad na bolang kidlat. Sa kanyang paglapit ay bigla siya nitong hinabol at kahit saan siya magpunta ay sinusundan siya nito. Dahil doon, makakawala sa tali ang alaga niyang si Kongge at kamumuhian naman siya ni Lolo Carding. Sa kanyang paghahanap sa kalabaw, matatagpuan niya ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ano-ano kaya ang mga bagay na matutuklasan niya sa loob ng kagubatan? Magagawa kaya niyang labanan ang lumalakas na puwersa ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng batang hinabol ng naglalakad na kidlat. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Pambihira! Diyos me yung batang ere! Abay, nandito ka pa rin. Hindi mo talaga susundin ang ipinag-uutos ko. Puntahan mo na ang kalabaw natin doon sa bukid. At baka tumaas ang tubig sa ilog. Umapaw na naman yun hanggang sa pinagtatalian natin ng kalabaw. Aba, maawa ka naman sa hayop mo, boy. Pababayaan mo bang malunad doon si Kongge? Aba, pambihira ka talaga bata ka, oo. Ang hirap-hirap mong utusan. Paano, Lolo Carding? Natatakot po kasi ako sa kidlat at kulog eh. Bakit naman po kung kailan kasi umuulan at malakas ang hangin eh, sa kanya pa po ako uutusan na pumunta sa bukid? Maawa rin naman po kayo sa akin. Aba, pambihira ka talaga bata ka, oo. Hindi mo ba alam na may bagyo tayo ngayon? Abay, ilang oras lang maaaring umapaw na ang tubig sa ilog dahil sa malakas na ulan. Bakit kung mainit ba ang panahon ay uutusan kitang kunin si Kongge sa bukid? Hala, sige na, kumilos ka na. Bakit ba panay ang reklamo mo, Boboy? Ay, Diyos mio, puro ka nalang reklamo. Kung gumagalaw ka dyan, di sana itapos na. Baka nakauwi ka na kagad. Saka ano bang kinakatakot mo? Hindi ka naman hahabulin ng ulan eh. Hindi naman po ako natatakot sa ulan, Lo eh. Kundi natatakot po ako sa malakas na kulog at kidlat. Saka ang lakas na po ng ulan, Lo. Ayoko na pong pumunta ron. Natatakot po ako mag-isa eh. Ay, nako, bata ka. Ang ibig mo ba sabihin eh, pababayaan na lang nating malunod ang alaga nating kalabaw? Abay, pambihira. Mas mahalaga pa sa'yo ang kaduwagan mo kaysa sa buhay ni Kongge. Hindi niyo po kasi naiintindihan, Lo eh. Marami pong tinatamaan ng kidlat, lalo na po kapag malakas po ang ulan. Kaya natatakot po talaga ako. Lo, ayoko po talagang pumunta ron. Abay, Diyos ka, ano ba naman ito? Puro ka na lamang katwiran. Wala naman sa lugar. Hindi ka naman dapat matakot sa kidlat dahil wala pa namang tinatamaan ng kidlat dito sa lugar natin. Kaya't sige na. Puntahan mo na ang kalabaw natin at nang mapanatag na loob ko. No, ayoko po talaga. Hanggat di niyo po sinasabi kung paano nabubuo ang kidlat para maniwala kung hindi na nakakatakot ang kidlat. Ay nako, wala na talaga akong masabi sa'yo. Kapag ayaw mo mautusan, ang dami mong katwiran. Sawag-sawa na ako sa kaduwagan mo, Buboy.
Hindi na nakakatuwa. Nakakabwisit na. Bakit ba kailangan kong pumunta ron, Lo? Kayo na lang po ang kumuha sa kalabaw natin. Sa anong magagawa ko talaga naman pong natatakot po ako sa kulog at kidlat Noon pa naman po ako ganito Kaya sige na po, Lo. Kayo na lang po ang pumunta doon. Hindi ako pwedeng lumusong sa tubig lalo na kapag umuulan. Masakit ang paa ko dahil sa rayuma. Isa pa, Apo. Diyos ko naman, matanda na ako. Madali akong kapitan ng ubo at sipon. Kapag nagkasakit ako, paano na tayo? Kung mapapahamak naman si Kongge, Aba, wala na akong makakatulong sa pagbubukid. Para naman po sinabi niyong ayos lang po kapag ako naman ang nagkasakit. Hindi naman sa ganon, Apo. Matanda na nga si Lolo. Hindi ko na kayang tumagal sa lamig. Apo, nakikiusap ako sa'yo. Wala naman tayong ibang maaasahan Tayong dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Sino pa ba ang magtutulungan, kundi tayong dalawa lang? Kahit ngayon lang sana, sumunod ka naman sa utos ko, Buboy. Dahil mahirap mawalan ng kalabaw sa panahon ngayon. Lalo na't wala akong ibang makakatulong sa pagbubukid. Pasensya na po talaga, Lolo. Pero hindi ko po talaga kayang pumunta sa palayan ng mag-isa. Hindi naman po siguro aabuti ng tubig ang kinaroroonan ni Kongge. Muling gumuhit ang maliwanag na kidlat sa kalangitan. Kasunod ng malakas na pagdagundong ng kulog sa paligid. Nakakabingi, nakakagulat, at halos nakakonekta yon sa dibdib ng batang takot sa kidlat. Yun ang nararamdaman ng may 10 taong gulang na batang si Buboy sa tuwing malakas ang ulan at hangin. Madalas siyang nakakakita ng mga punong tinatamaan ng kidlat at talagang halos nasusunog ang mga yon sa isang iglap. Sinasabi ng karamihan na ang kidlat ay mas mainit ng 5 beses kesa sa temperatura ng araw. Kaya kung tatamaan ng kidlat ang isang tao, ay para na rin daw tinamaan yon ng milyong-milyong bultahe ng kuryente sa katawan. Yun ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang takot ni Buboy sa kidlat at kulog. Dahil sa mga naging katwiran ni Buboy, ay hindi na rin nagsalita ang may 60 taong gulang na si Lolo Carding. Naupo ito malapit sa bintana habang nakatanaw sa labas ng kanilang bahay. Nakatalikod dito sa kanya habang sunod-sunod ang paghinga ng malalim. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan rin ni Buboy habang pinagmamasdan ang likod ng matanda. Yun ang madalas na nagpapalambot sa kanyang puso. Ayaw niyang nakikitang nalulungkot ang kanyang Lolo Carding. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala para sa alaga nilang kalabaw na si Kongge. Pagsasaka ang tanging ikinabubuhay ng maglolo. Nakikisaka lamang sila sa lupain ni Kapitan Roman. Kaya naman, ang kanilang kinikita sa pag-aani ng palay ay kalahati lamang ang napupunta sa kanila. Ngunit sapat na yon para matugunan ang pangangailangan nilang dalawa sa loob ng 3 buwan. Ang liblib na baryo ng Sandante ay baryong kinatatakutan na puntahan ng mga tao dahil yon sa madalas na paglitaw ng isang misteryosong bolang kidlat o ball lightning sa Ingles. Ang baryo ay sinasabing daanan ng bagyo, kaya kadalasan ay paiba-iba ang klima sa lugar na yon. Idagdag pa ang balitang dinadaanan din daw ito ng masasamang elementong nais tumawid sa kabilang baryo para magasik ng lagim. Sila ang mga aswang nakiwig na nambibiktima sa mga tao at pumapatay sa mga kalabaw para maging pagkain sa gabi. Ay nako, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin sa'yo, Buboy. Ikaw na lamang palagi ang nasusunod. Mahirap talagang umasa sa taong duwag at hindi marunong makiramdam. Kung buhay sana ang iyong ama, hindi niya matitiis si Kongge. Pupuntahan niya ito kahit harangan man siya ng sibat.
Ayan na naman po kayo, Lo eh. Sa mga paganyan-ganyan nyo eh. Palibasa, alam nyo pong hindi ko kayo matitiis. Kaya dinadaan nyo po ako sa mga salita nyo pong ganyan. Lo, kahit naman po sino eh. Matatakot kapag ganyan ng panahon. Tignan nyo nga oh. Kung minsan naiisip ko po na hindi naman nyo ako totoong mahal. Dahil hindi naman po kayo nag-aalala sa akin. Palagi na lamang po niyong nababanggit si tatay. Kahit kailan naman po, hindi na siya mabubuhay eh. Magkasama na po sila ni nanay sa langit ngayon. Kaya naman po, huwag niyo na pong babanggitin si tatay. Nananahimik na po ang kaluluwa nila eh. Ikaw ang pinag-uusapan natin dito, Buboy, hindi ang tatay mo. Kaya ako lang naman nabanggit ang tatay mo. Dahil ibang-iba ang ugali ng tatay mo kumpara sa'yo. Siyempre naman po, Lo. Anak lang naman po ako ni tatay eh. Magkaiba po talaga kami. Sinasabi ko lang naman po na parang mas mahalaga po sa inyo si Kongge kaysa po sa akin. Kaya pakiramdam ko po eh, hindi niyo po ako mahal. Apat pinagdududahan mo pa ang pagmamahal ko sa'yo, ha, Buboy? Sa kabila ng katigasan ng ulo mo, ikaw palagi ang inuuna ko. Ako ang hindi mo mahal, Buboy. Dahil kahit nakikiusap na ako sa'yo, ay hindi ka pa rin sumusunod sa ipinag-uutos ko. Parang hindi ka nag-aalala sa kalagayan ko. Ang hirap talaga magkaroon ng apo na duwag. Paano pa kung totoong nasa panganib na tayo? Hindi mo siguro ako ililigtas. Kung ako naman kaya ang nasa kalagayan ni Kongge, ay pababayaan mo rin akong abutan ng pagtaas ng tubig at hahayaan na lamang na malunod at mamatay. Aba, hindi naman po mangyayari yun, Lo eh. Hindi naman po kayo kalabaw eh. Iba naman po ang tao sa hayop. Ay, ano ba yan? Sige na nga po. Kung talagang mapilit kayo eh, pupunta na po ako sa bukid. Pabayaan ko na lang pong tamaan ako ng kidlat. Bahala na. Hay nako, Buboy. Kung napipilitan ka lang na sumunod sa utos ko, ay wag na. Wag ka nang pumunta. Mamaya meron pang mangyaring masama sa'yo ron, tapos ako pa sisihin mo. Hindi po, bahala na. Ayos lang po ako. Di bali na lang pong may mangyaring masama sa akin. Ang mahalaga, maialis ko lang po si Kongge sa bukid. Lumapit ang napipilitang si Buboy sa nakabukas na pintuan ng kanilang bahay. Mula sa loob ay tanaw niya ang kumikislap na kidlat kasabay ng malakas na kulog. Malakas din ng ulan at sumisipol ang hangin. 5:00 pa lamang yun ng hapon, ngunit madilim na ang paligid. Kinuha niya ang kanilang lumang gasera na nakasabit sa dingding. Pagkatapos ay dinampot niya ang malapad na daw ng anaw. Yun ang magsisilbing pandong niya laban sa malakas na ulan. Ilang minuto pa ang hinintay ni Buboy. Umasa siya. Napipigilan siya ni Lolo Carding. Ngunit hindi niya narinig na nagsalita ulit ito. Bago iniakbang ang kanyang mga paa, ay isa munang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Pinaglalabanan niya ang takot sa madalas na pagguhit ng kidlat sa langit. Ilang sandali pa ay tumigil ang ulan. Pagkakataon na yon para umalis si Buboy papuntang bukid. Talsik ng putik at ilang patak ng ulan ang dumikit sa katawan ni Buboy. Tinahak niya ang madulas at makipot na tulay na gawa sa kawayan. Mataas na ang tubig sa ilog. Ilang dangkal na lamang ang agwat nito mula sa tulay na tinatawiran niya. Nanginginig ang kanyang tuhod sa pagtawid dahil hindi niya halos maaninaw ang daan. Nang makalampas siya sa tulay, ay nagsimula na siyang tumakbo. Walang sapin ang kanyang paa, kaya ramdam na ramdam niya ang tumutusok na mga tinik sa talampakan niya. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, sa wakas ay narating niya ang kinaroroonan ng kanilang palayan. Subalit hindi niya makita ang pinagtalian ng kalabaw. Dismayadong nagpalinga-linga si Buboy sa paligid. Isang malalim na hininga ang muling pinakawalan niya. Naglakad pa siya sa palibot ng palayan. Umaasa siyang makikita niya si Kongge. Anak ng pambihira naman oh. Nasaan ka na ba, Kongge? Magpakita ka na. Asan ka ba?
Ngunit hindi mahanap-hanap ni Buboy si Kongge. Kaya naman, nagsimula na siyang mag-alala. Tinawag niya ito ng paulit-ulit habang naglalakad sa pilapil ng palayan. Bumundol ang kaba niya sa kanyang dibdib. Nang mula sa patubigang kanal ng tubig ay rumagasa ang malakas na agos ng baha. Unti-unting inilulubog nito ang mga tanim hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Saka lamang niya napansin si Kongge. Nakatayo itong nakatanaw sa kanyang kinaroroonan. Panay ang atungal na tila ba humihingi ng saklolo, habang ang bukid ay nagmistulang dagat dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Mabilis na tumakbo si Buboy papunta sa kinaroroonan ng kalabaw, habang ang tubig ay halos umabot na sa kanyang bewang. Kaya naman, nahirapan na siyang maglakad. Kulang na lang ay mabingi siya sa sariling tibok ng kanyang puso dahil bigla niyang narinig ang muling pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Hanggang sa tuluyan niya ng malapitan si Kongge. Kinausap niya ito na parang isang tao. Ano ka ba naman, Kongge? Kanina pa ako nagtatawag sa'yo eh. Bakit kayo ka lang nagpakita? Pambihira ka naman, oo. Nakikita mo nang mabilis ang pagtaas ng tubig eh. Hindi ka pa rin umaalis dyan. O yan. Wala na, tatanggal ko yung tali mo. Umalis na tayo rito. Mabuti na lang pala eh, may dala akong ilaw na gasera. Nakikita na natin ang daan. Sa paghakbang ni Buboy ay biglang lumakas ang ihip ng hangin. Sumisipol na parabang gusto silang tangayin. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang presensya ng nilalang sa paligid. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib at napasulyap sa natitigilan na rin na kalabaw. Humuni ito ng malakas at panayang kamot sa tiyan gamit ang sungay nito. Nararamdaman mo ba yun, Kongge? Parang may kakaiba sa paligid, di ba? Kahit umuulan, tila mainit ang singaw at nangangamoy asupre. Naamoy mo rin ba naamoy ko, Kongge? Magkakasunod na napasinga si Kongge. Tila sinasabi nito na naaamoy rin ito ang naaamoy ni Buboy. O di ba? Sabi ko na eh, naamoy mo rin ang mabahang simoy ng hangin. Tara na nga. Bakit kasi bigla na lamang akong kinilabutan sa lugar na to eh? Biglang gumapang ang takot sa buong katawan ni Buboy. Kaya naman, nagpalinga-linga siya sa paligid na parabang meron siyang hinahanap. Maya-maya pa ay binitiwan niya ang tali ng kalabaw at hinugasan ito sa tubig. Sinabuyan niya ito habang nakayuko siya sa tubig na umaagos, kung saan ay nakikita naman niya ang refleksyon ng langit sa ibabaw nito. Ngunit bigla siyang nakarinig ng naglalagablab na apoy. Kakaiba yun sa kanyang pandinig at hindi niya maipaliwanag kung anong uri ng tunog ang kanyang naririnig. Dahan-dahan siyang tumayo habang palakas ng palakas ang nililikhang ingay ng bagay na yon sa kanyang likuran. Nanginginig ang kanyang katawan. Saka mabilis na nilingon ang bagay na nagliliwanag sa kanyang tabi. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang malabolang kidlat sa kanyang harapan. Umikot-ikot ito na parabang may nagtatalsikang kidlat mula sa bilog na yon. Natulala si Buboy at halos hindi siya makapagsalita. Tila ba isa itong tao na naglalaro sa ibabaw ng tubig, habang ang paglutang nito sa hangin ay parang unti-unting kumakalat at nabubuo muli sa sarili nitong hugis. Hindi na siya nakapag-isip dahil mabilis itong lumapit sa kanya. Dala ng takot ay agad siyang tumakbo sa pilapil ng palayan. Naiwan si Kongge na walang tigil sa pag-atungal. Yay! Tulong! Hinahabol ako ng kidlat! Tulong! Sa mabilis na paghakbang ni Buboy ay tila naninigas ang kanyang tuhod. Dahil yun,
sa malalim na putik at tubig na dinadaanan niya. Naluluwa na ang kanyang mga mata at punong-puno ng pagsisisi ang kanyang loob. Hindi sana siya nagpunta ng mag-isa sa palayan na yon. Idagdag pa na kahit saan siya magpunta ay tila ba hinahabol siya ng bilog na kidlat. Dinig na dinig ni Buboy ang malakas na tunog na parabang nasusunog na kuryente. Kaya naman, hindi niya naiwasan ang hindi mapaiyak nang dahil sa labis na takot at pag-aalala. Tulong! Hinahabol ako ng kidlat! Tulungan niyo ako! Saklala! Sa muling paglingon ni Buboy sa gawi ng bolang kidlat, hindi ito humihiwalay sa kanyang likuran. Kahit saan siya magpunta, ay sinusundan siya nito. Hanggang sa unti-unti nang nararamdaman ni Buboy ang labis na pagod. Hindi siya tumigil. Ayaw pa niyang mamatay, kaya mas lalo niyang nilakihan at binilisan ang kanyang pagakbang. Ngunit ilang beses siyang nadadapa sa palayan. Nadurog rin niya ang iba nilang mga tanim na palay, hanggang sa tuluyang matalo si Buboy ng panghihina ng kanyang katawan. Kasunod ng muling pagguwit ng kidlat sa kalangitan, dumagundong naman ang kulog sa paligid. Wala nang nagawa si Buboy kundi panoorin kung paanong unti-unting lumalapit sa kanyang kinaroroonan ang malabolang kidlat. Sumasayaw ito sa ibabaw ng tubig habang nakalutang sa hangin. Bigla itong bumangga sa kanyang katawan at naglaho sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang pagsanib ng kulay asul na kidlat sa kanyang katawan. Sa isip ni Buboy ay yun na ang kanyang magiging katapusan. Mariin siyang napapikit at gumapang sa lupa. Umaasa siya na walang nangyaring masama sa kanya. Tulong! Tulungan niyo po ako! Para gawa niyo na! Lolo! Hinawakan ni Buboy ang kanyang buong katawan. Sinuri niya kung meron siyang sugat. Dala ng takot, napahagulgul siya ng iyak. Bigla niyang naisip na hindi siya namatay sa kidlat. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Naramdaman niyang masakit ang kurot niya. Tuluyan na ngang nagtaka si Buboy dahil hindi siya napahamak. Halos hindi siya makapaniwalang buhay pa rin siya pagkatapos tamaan ng bolang kidlat. Ang malakas na ulan at patuloy na pag-ihip ng hangin sa paligid ay muling tumigil. Naramdaman ni Buboy ang masasakit niyang katawan. Nakatingin siya sa langit habang nakatihayang nakahiga at nakadipa ang mga braso sa lupa. Nagsimulang mag-ingay ang mga palaka sa bukid. Bumaba na rin ang tubig sa palayan hanggang sa naging payapa na ang buong kapaligiran. Bumangon si Buboy. Paano siya haharap kay Lolo Carding nang ganun ang kanyang itsura? Nakadikit din ang mga putik sa kanyang ulo at mata lamang niya ang walang dumi. Nilinisan niya ang kanyang sarili, ngunit biglang gumuhit ang sakit sa kanyang dibdib. Napasalampak siya ng upo sa lupa. Bawat paggalaw niya ay tila lumilikhayo ng kuryenteng tunog sa kanyang pandinig. Inisip na lamang ni Buboy na baka dala lamang yun ng labis na takot niya kanina. Anong nangyayari sa akin? Bakit pakiramdam ko nasa loob ng katawan ko ang bolang kidlat na yun? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Aba, teka! Nasaan kaya si Kongge? Tuluyang napabalikwas ng pagkakaupo si Buboy. Napatayo siya at hinanap ang kalabaw. Ngunit nagulat siya nang makitang nakatayo lamang ito at nakatingin sa kanya. Hindi ito umaalis sa kinaroroonan nito. Tila natulala sa nakitang pangyayari kay Buboy. Dahan-dahan niyang nilapitan ito habang hindi gumagalaw at hindi kumukurap ang mga mata. Nakaangat ang mukha nito habang panay ang pagsinga. Hindi nito inaalis ang tingin sa naglalakad na si Buboy.
Habang naglalakad siya, ay napansin niya na tila nagtitilamsikan ng tubig sa kanyang paanan. Matagal niyang pinagmasdan ng tubig na parang kumukulo dahil sa init. Diyos ko! Ano to? Bakit nagkakaganito ang paa ko? Iniangat ni Buboy ang kanyang paa sa tubig at nagmamadaling naglakad papalapit kay Kongge. Nakita niyang paatras na humakbang ang kalabaw. Pero dahil hindi pinansin ni Buboy ang nangyayari sa kanyang sarili, inakala niyang tatakas ang kalabaw. Kaya naman, mabilis niya itong hinabol at hinawakan sa buntot. Ngunit laking gulat niya nang tumalon ng mataas ang kalabaw na parabang napaso ito sa kamay niya. Dala ng takot at labis na pagkabigla ng alaga niyang si Kongge, kumaripas ito ng takbo papalayo sa kanya. Natanaw niyang tila umuusok ang buntot ng kalabaw. Nagtatakang napatitig si Buboy sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang palad. Muli siyang napasulyap sa tumatakbong kalabaw. Diyos ko! Ano ba to? Ano ba to nangyayari sa akin? Kagagawan ba to ng bolang kidlat na yun? Diyos ko, ano pag gagawin ko? Hindi to maaari! Inilinga ni Buboy ang kanyang paningin sa paligid. Hindi niya alam ang kanyang gagawin ng mga sandaling yon. Mabuti na lamang at sumilip na ang buwan sa ulap at lumiwanag ang kanyang paligid. Malinaw niyang naaninaw ang lugar kung saan siya naroroon. Sinulyapan niya ang kanyang lumang gasera. Nasa lupa na ito at nakatumba. Agad niya yung kinuha, saka muling tumingin sa gawi ni Kongge. Ngunit wala na ang alaga niyang kalabaw. Halos mabingi siya sa kaba nang maisip na wala na siyang kasama. Bigla siyang nanigas sa kinatatayuan nang makarinig siya ng sitsit sa kanyang likuran. Diyos ko naman po! Tama na po! Ano na naman po ba ang huling naririnig ko? Ayoko na! Ngunit hindi pa rin matiis ni Buboy na hindi tignan ang nilalang na sumisitsit. Kaya ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang nakatayong ahas na kobra. Kasing lapad ng palad niya ang leeg nito, habang ang katawan ay nakakilo na handa ng tumuklaw. Tama na! Maawa ka naman, Cobra! Oh. Masakit na nga ang katawan ko eh. Iniwan pa ako ni Kongge. Kaya tama na! Ngunit hindi na natapos pa ni Buboy ang kanyang pagsasalita dahil bigla na lamang siyang tinuklaw ng ahas. Sakto ang pagtama ng ngipin nito sa palad niya. Nagulat siya sa pagkislap ng bibig at buong katawan ng kobra. Umusok ang buong katawan ng kobra at nang bumagsak ito sa lupa ay hindi siya makapaniwalang nangitim ang balat nito na parang uling. Mas lalong nag-alala si Buboy sa nangyayari sa kanyang mga kamay. Napaatras siya habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa katawan ng nasunog at namatay na kobra. Paano nangyari yun? Hindi kaya nagkaroon ako ng kuryente sa kamay ng dahil sa bolang kidlat na tumama sa akin? Pero bakit kaya hindi ako nasunog? Bulong ni Buboy sa kanyang sarili. Napatakbo siyang papalayo sa kinaroroonan ng ahas. Magulo man ang kanyang isip, iisa lang ang malinaw sa kanya ng mga sandaling yun. Nagkaroon siya ng kakaibang kakayahan nang tamaan siya ng bolang kidlat. Mabilis ang kanyang takbo papunta sa kanilang bahay. Takot na takot siya at umiiyak habang tinatahak ang daan pauwi. Naguguluhan siya, nanginginig ang kanyang katawan. Ni hindi niya napansin kung paano siyang nakatawid sa tulay. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo, ay narating ni Buboy ang tapat ng kanilang bahay. Pagdating niya roon, ay agad siyang pumasok sa loob ng kanilang kubo. Huli na, nang naisip niya na magagalit sa kanya ang matanda
dahil iniwan niya si Kongge. Habol ang hininga na hinanap niya ang kanyang Lolo Karding. Lolo! Lolo Karding! Lolo Karding, nasan po kayo? Lolo! Lolo, tulungan niyo po ako! Narinig ni Buboy ang yabag ng paa ni Lolo Karding mula sa kwarto nito. Lumabas ito ng pintuan at mariin siyang pinagmasdan. Nagtataka itong nakatingin sa basa niyang damit. Napahakbang siya paatras. Umiwas siya sa matanda. Aba, ano nangyari sa'yo, Buboy? Bakit marumi ang damit mo? At marami kang putik sa katawan? Lolo, tumakbo po si Kongge. Nawawala po siya. Hindi ko na po siya mahanap. Ano ka mo? Paanong nawala si Kongge? Anong ginawa mo, Buboy? Pambihira naman! Masyado po mabilis ang pangyayari, Lo. Natakot po siya sa pagtaas ng tubig eh. Nagulat din po siya sa pagdagundong ng kidlat. Kaya po tumakbo siya papunta po dun sa kakawiyan. Bakit hindi mo hinabol? Sinundan mo sana. Naku, baka mawala yon. Talamak pa naman ang nakawan ng kalabaw sa lugar natin. At kung minsan dahil sa inggit ay pinapatay nila ang mga hayop. Pambihira ka naman, oo. Hindi mo man lang pinagmalasakitan ng kalabaw natin. O baka naman, sinadya mong pakawalan ng kalabaw natin. Magsabi ka nga ng totoo, ha, Buboy? Mas importante pa po ba sa inyo ang buhay ni Kongge kaysa sa akin, Lolo? Nagsasabi po ako ng totoo. Sinundan ko po siya. Pero masyado po mabilis ang kanyang takbo. Hindi ko po talaga siya naabutan, Lo. Maniwala naman po kayo sa akin. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Kailangan ni Buboy na magsinungaling para malaman ng matanda kung ano ang nangyari sa kanya sa palayan. Paano kitang paniniwalaan, Buboy? Sige nga, sa katigilan mo na ang pagkukumpara kay Kongge at sayo. Magkaiba kayo, pero pareho ko kayong pamilya. Sinabi ko na nga ba't yung pagrereklamo mo kanina ay merong kapalit? Pinabayaan mo ang kalabaw natin. Yun ang totoo. Wala ka talaga silbing utusan. Nagpaabot ka pa ng gabi para hindi ko mahalata ang kalokohan mo. Pagkasabi nun ni Lolo Karding, ay lumapit ito sa dingding. Kinuha nito ang salakot na sombrero. Teka, sandali lang po, Lo. Saan po kayo pupunta? Saan pa ba ako pupunta, ha, Buboy? Di hahanapin ko si Kongge dahil kahit kailan, hindi niya ako pinabayaan sa pagtatrabaho. Tinutulungan niya akong mapagaan ang gawain ko. Kaya hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hahanapin ko siya. Pero Lo, gabing-gabi na po. Baka po mapahama kayo. Huwag na po kayong umalis. Hindi pwedeng hayaan ko magpagala-gala sa labas si Kongge. Masyadong delikado para sa kanya. Kaya kung totoong nagmamalasakit ka sa akin, sana man lang hinanap mo siya. Lolo, kalabaw lang po si Kongge. Buhay niyo po ang nakataya kung sakaling mapahamak po kayo. Talaga po bang hindi mahalaga sa inyo ang buhay niyo? Mahalaga sa akin ang buhay ko, Buboy. Pero mahalaga rin sa akin si Kongge. Kahit ikaw, kapag nawala ka, hindi kita susukuan. Hahanapin din kita. Yun ang tinatawag na pamilya. Kaya wag mo kong pipigilan. Dahil sa oras na mapahamak si Kongge, ikaw ang mananagot sa akin. Tandaan mo yan. Hindi na napigilan ni Buboy na umalis ang matanda. Natanaw na lamang niya itong tumakbo sa madilim na bahagi ng daan. Wala itong dalang ilaw at wala ring dalang itak na panlaban sa mga mababangis na hayop na makakasalubong nito sa gubat. Napuno ng takot at pag-aalala ang dibdib ni Buboy. Gusto man niyang pigilan si Lolo Karding, subalit natatakot siyang mahawakan sa kamay ang matanda. Nag-aalala siyang baka mangyari din dito ang nangyari sa ahas kanina. Kaya muling pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya sanay na palaging nagagalit sa kanya ang kanyang Lolo Karding. Idagdag pa ang hindi makakalimutang banta nito sa kanya. Kaya lihim siyang nagagalit sa alaga niyang si Kongge. Para sa kanya ay kasalanan nito kung bakit palagi siyang nasesermonan ni Lolo Karding. Maya-maya pa ay naramdaman ni Buboy ang panghihina ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay para siyang lalagnatin.
Mabigat ang hakbang na pumasok siya sa loob ng kanyang silid. Isinarado niyang mabuti ang pinto para hindi makapasok ang matanda. Hanggat maaari ay iiwasan niyang mahawakan si Lolo Carding at ililihim dito ang totoong nangyayari sa kanya. Kaya naman, nagsimula na siyang magpalit ng damit. Pagkatapos magbihis, ay binalot niya ng kumot ang kanyang katawan. Nahiga siya sa katre habang pinagmamasdan ang mga kamay. Tinignan niya kung masusunog ang tela ng kumot, ngunit nagtataka siyang walang reaksyon ang bagay na yon sa palad niya. Kung ganun, sa mga may buhay ka lang nagkakaroon ng reaksyon? Ano kaya ang nangyayari sa akin? Bakit kaya nagkakaganito ang mga kamay ko? Matagal na pinagmasdan ni Buboy ang kanyang mga palad. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, habang hindi pa dinadalaw ng antok si Buboy, bumalandra ang pinto sa kanilang balkonahe. Tila ba may pumasok na isang malakas na nilalang. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at pinakiramdaman ang ingay sa labas ng kanyang silid. Maya-maya pa ay narinig niya ang malakas na boses ni Lolo Carding. Galit na galit ito na pilit binubuksan ang nakasaradong pintuan ni Buboy. Mabilis siyang napatayo sa kanyang katre at maingat na hinarangan ang kanyang pinto upang hindi makapasok ang matanda. Boboy! Buksan mo ang pinto! Talagang tatamaan ka sa akin na bata ka. Nasaan si Kongge? Saan mo siya dinala? Lolo Carding, wala po akong alam sa sinasabi nyo. Talaga pong tumakbo siya sa bahagi ng kakahuyan. At hindi ko na po alam kung saan po siya nagpunta. Hindi ako naniniwala sa'yo. Siguro, iniligaw mo siya sa kakahuyan dahil matagal ka ng galit sa kalabaw ko. Lumabas ka rito, bata ka, mag-usap tayo. Kung hindi, sisirain ko tong pintuan mo. Sinasabi ko sa'yo, Buboy. Tatamaan ka talaga sa akin. Punong-puno na ako sa'yo. Habang nagwawala si Lolo Carding sa labas ng silid ng bata, ay malakas din ang tibok ng puso ni Buboy. Takot na takot siyang baka makapasok ang matanda sa loob ng kanyang kwarto. Kaya halos mamula ang kanyang kamay sa pagtulak sa dingding ng pinto. Ngunit biglang lumitaw ang tila agresibong kuryente sa kanyang mga kamay. Lumilikha yun ng tunog na tila nasusunog na kuryente. Halos mabingi si Buboy sa naririnig niyang ingay sa kanyang paligid. Maya-maya pa ay muling umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Lolo Carding. Sinasabi na buksan mo ang pinto na to, Buboy. Bakit ka ba nagsasara ng pintuan? Harapin mo ako. Halata talaga na may ginawa kang masama, lintik ka, bata ka. Dahil umiiwas ka. Sumagot ka. Huwag kang magkulong sa kwarto. Buksan mo ito. Wala po akong ginagawang mali, Lolo. Bakit po ba'y pinagpipilitan nyo na may ginawa po ako masama sa kalabaw natin? Ganyan na po ba kasama ang tingin nyo sa akin, Lo? Apo nyo po ba talaga ako? Hindi naman po kayo dating ganyan, ah. Kapag nagkakamali po ako, hindi po kayo nagagalit. Pinagsasabihan lamang po ninyo ako. Pero nang si Konggi na ang nawala, bigla po kayo nagkaganyan. Hindi ko na po kayo naiintindihan. Tila naramdaman ni Lolo Carding ang naluluhang boses ni Buboy, kaya bigla itong tumahimik sa labas ng kanyang kwarto. Ngunit hindi nagtagal ay muli itong nagsalita. Merong himig na galit at pagsisisi. Alam mo ba kung bakit na mahal ko si Kongge? Itinuring ko siya na para kong tunay na anak. Dahil iniligtas niya tayo sa bingit ng kamatayan. Nang minsan na sinalakay tayo ng mga aswang na kiwig. Siya ang nasugatan. May damdamin siya na parang sa tao. Kaya nasisiguro kung sinaktan mo siya kaya kanya iniwan. O binugbog mo siya ng palo. Kaya siya umalis. Nag-aalala kung matsempuan siya ng mga gutom na aswang. Talagang hindi kita mapapatawad kung merong mangyaring masama sa kanya. Isang tahimik na paghikbi ang narinig ni Buboy mula sa labas ng kanyang kwarto. Tila ba may kutsilyong sumaksak sa kanyang dibdib nang marinig ang pagluha ng matanda. Yun ang kauna-unahang pagkakataon
na umiyak si Lolo Karding. Kaya naman, naipangako niya sa kanyang sarili na bukas din ay hahanapin niya si Kongge. Alam niya na ngayon kung bakit gano'n na lamang ang pagmamahal ng lolo niya sa kalabaw na yon. Isang bagay na hindi niya naiintindihan sa una. Bumagsak ang luha sa mga mata ni Buboy habang nakatitig sa nagliliyab niyang mga kamay. Pagkatapos marinig ni Buboy ang pahayag na yon ni Lolo Karding, narinig niya ang yabag ng paa nito papalayo sa kanyang kwarto. Saka lamang siya nakahinga ng maluwag nang hindi na ito nagtangkang pumasok pa. Nangihinang muling napaupo si Buboy sa kanyang katre, saka pabulong na nagsalita habang nakatitig pa rin sa kanyang mga kamay. Kailangang hindi malaman ni Lolo ang tungkol sa mga kamay ko. At kung ano ang totoong nangyayari sa akin, hanggat hindi ako nakakasiguradong ligtas si Lolo, hindi ko siya maaaring hawakan. Hindi niya dapat malaman ang tungkol sa kidlat na lumalabas sa aking mga kamay. Pero, ano ba ang gagawin ko? Diyos ko, gabayan niyo po ako. Huwag niyo po sanang hayaang mapahamak si Kongge. Kung ano man po ang bagay na to sa mga kamay ko, maluwag ko pong tatanggapin. Kung ito po ay galing sa inyo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Buboy. Naiga siya sa kanyang katre at saglit na nagpahinga. Dala ng matinding pagod at nararamdamang mataas na lagnat, ay agad na nakatulog si Buboy. Kinabukasan ay maagang nagising si Buboy. Inunahan niyang bumangon si Lolo Karding. Hanggat maaari ay ayaw niya munang makipag-usap sa matanda. Pagkatapos niyang maihanda ang kanyang mga gagamitin sa paglalakad, ay tahimik siyang lumabas ng bahay. Malamig ang simoy ng hangin dahil konti pa lamang ang liwanag na makikita sa paligid. Ang tilaok ng manok ang maririnig sa tahimik na labas ng bahay ng matanda. Masarap sa pakiramdam ang hangin mula sa payapang kapaligiran. Ganun kaginhawa ang hangin kapag nakakalipas ang bagyo sa isang lugar. Mabibigat ang paa na sinimulan niya nang maglakad para hanapin ang alagang kalabaw na si Kongge. Maya-maya pa ay tumawid na siya ng tulay. Kasunod ang pagtahak sa makipot na daan ng pilapil ng palayan. Pagsapit niya sa bukid ay nakita niya ang epekto ng bagyo sa kanilang palayan. Malungkot at punong-puno ng panghihinayang ang naramdaman ni Buboy ng mga sandaling yon. Naglakad siya hanggang sa pagpasok sa masukal na kagubatan. Tahimik niyang tinatahak ang daan habang walang tigil ang paglinga sa buong paligid. Umaasa siyang mahahanap at makikita niya ang kalabaw na si Kongge. Pagkalipas ng ilang minuto ay natanaw niya ang isang grupo ng mga tanod. Kasama ng mga ito si Kapitan Roman. Sinubukan niyang umiwas, ngunit nakita na siya ng mga ito. Nakakunot ang noon ni Kapitan Roman na nakatingin sa gawi ni Buboy. Oh, Buboy! Anong ginagawa mo dito sa gubat? Abay, maaga pa. Magandang umaga po, Kapitan. Hinahanap ko po kasi si Kongge. Nawala po siya kagabi. Aba, magagalit sa'yo si Tatay Karding. Nako, bakit mo naman pinabayaang makawala? Marami pa naman kaming nadaan ng mga kalabaw dyan sa kakauyan na nabagsakan ng mga puno. Kinain na nga lang ng mga mababangis na hayop ang mga laman loob ng mga yun eh. Kaya nga kami nagroronda dahil nagtitingin-tingin kami ng napinsala ng bagyo kagabi. Nakita niyo po ba si Kongge sa mga nabagsakan po ng puno, Kapitan? Tumingala ang lalaki na tila ba nag-iisip at inaalala kung kasama nga ang kanyang alagang kalabaw sa mga nabagsakan ng puno. Sobra ang kanyang pag-aalala dahil nasisiguro niyang magagalit talaga sa kanya si Lolo Karding. Maya-maya pa ay sumabat sa usapan ang isang tanod na kilala lamang ni Buboy sa pangalan na Adano. Sinabi nitong kilala nito ang kalabaw niyang si Kongge
at nakakasiguro raw ito na wala ang kanyang alaga sa mga nabagsakan ng puno. Kaya naman ay nakahinga siya ng maluwag. Maraming salamat po at nakilala niyo po si Kongge, Mang Adano. Pero nasan po kaya siya? Hindi niyo po ba alam kung saan siya nagpunta? Ang ibig ko pong sabihin baka naman po nakita niyo ang kalabaw namin. Ay, naalala ko nga pala, Buboy. Kanina ay meron akong nakasalubong na matandang babae. Nakatira siya sa pusod ng kagubatan. At sabi niya meron daw tong nakitang kalabaw na kumain sa kanyang pananim na mga saging. Ang mabuti pa kaya puntahan mo na. At baka si Kongge na nga ang nakita na matandang yon. Biglang nagkaroon ng pag-asa si Buboy. Tuwang-tuwa siya sa sinabi ni Kapitan Roman. Muntik pa niya itong mahawakan sa braso, ngunit napigilan niya ang kanyang sarili. Napaatras siya ng hakbang at napangiti na lamang sa mga tanod at kay Kapitan. Maraming salamat po, Kapitan. At sa inyo po, Mang Adano. Sige po, pupuntahan ko na po si Kongge. Ay hala, sige na. Umalis ka na. At baka kung ano pa ang gawin ng matandang yun sa kalabaw. Galit na galit pa naman kanina dahil inubos raw ang pananim nito. Madali mo naman mahahanap ang bahay ng matanda dahil nag-iisa lamang ang bahay nito dun sa kakahuyan. Sige na, madali ka. Marami po salamat sa pagturo, Kapitan Roman. Sige po, alis na po ako. O sige, mag-iingat ka sa pagpunta ron. Marami pa naman ang mababangis na hayop na nakatira sa kagubatan. Sana'y nagpasama ka na lang kay Tatay Karding. Ay, hindi na po. Dahil galit nga po siya sa akin kagabi. Ay, teka, sandali lang po, Kapitan. Kilala niyo po ba ang matandang babae na kumuha po kay Kongge? Naku, pasensya na, Buboy. Dahil lang ang matandang yun. Sa tingin ko nga masungit at masama ang ugali niya. Basta't mag-iingat ka na lang sa pagpunta ron. Tanggapin mo na lang ang galit niya dahil kasalanan mo rin naman Sayang kasi yung nasirang pananim ng matanda. Baka pabayaran pa sa inyo yun. Ay siya, sige na. Kami aalis na rin. Nang tumalikod sa kanyang harapan ang mga ito, ay nagsimula na rin na maglakad si Buboy papasok sa gubat. Panay pa rin ang buntong hininga niya dahil sa labis na pag-aalala para sa kalabaw. Ilang oras pa ang lumipas ay hindi na halos makita ni Buboy ang hangganan ng kakahuyan. Mas lamang ang huni ng mga ibon sa paligid kesa sa tunog ng ilog sa gubat. Nangangahulugan yon na nasa pinakagitna na siya ng kagubatan. Bawat lampasan ni Buboy na puno ay sinisingitan niya yon ng mga daon sa katawan upang hindi siya maligaw kung sakaling siya ay pauwi na. Panay ang buntong hininga ni Buboy habang iginagala ang paningin sa paligid. Dala ng pagod ay minabuti muna niyang magpahinga sa lilim ng punong nadaanan niya. Uminom siya ng tubig at habol ang hiningang napatitig sa masukal na bahagi ng kagubatan. Napatingala siya sa itaas ng puno. Mataas na ang araw, ngunit dahil sa malagong daon ng mga puno, tila nagmistulang gabi pa rin ang loob ng kagubatan. Konti lang ang pumapasok na liwanag sa loob ng kakahuyan. Maya-maya pa ay meron siyang narinig na tila ngumunguya ng makunat na pagkain. Saan kaya nanggagaling ang tunog na yun? Teka, matignan nga. Baka si Kongge na yun Naramdaman ni Buboy na parang nasa kabila lamang ng puno ang ingay na kanyang naririnig. Maingat niyang inihakbang ang kanyang mga paa paikot sa puno. Habang papalapit siya sa pinanggagalingan ng tunog, ay palakas naman ng palakas ang pagmuya ng nilalang na lumalantak sa kinakain nito. Halos manigas ang kanyang katawan nang tumambad sa kanyang paningin ang apat na nilalang na magkasalong kumakain sa nakahigang kalabaw. Dilat ang mga mata, laylay ang dila ng hayop. Nang una ay akala talaga ni Buboy na si Kongge na ang nilalantakan ng hindi niya makilalang mga nilalang. Hindi niya makita ang muka ng mga hayop na kumakain sa laman loob ng kalabaw. Biglang naramdaman ni Buboy ang pagtunog ng kuryente sa kanyang kamay. Tila isang kidlat na gumuguhit sa kanyang palad.
Muli siyang napatingin sa kinaroroonan ng mga nilalang na umaangil habang kumakain. Nag-aagawan ng mga nilalang sa puso ng kalabaw. At nang tumayo ang mga ito, ay naramdaman ng mga ito ang presensya ni Buboy. Tumigil ang mga ito sa paglantak sa katawan ng kawawang kalabaw. Humarap ang mga ito sa kanya habang nakangising nakatitig ang mapupula nitong mga mata. Nalantad sa kanyang paningin ang mga anyo nitong tila asong nauulol. Naglakad ang mga ito ng pagapang, papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nagsipagtaasan ang balahibo niya sa katawan at mas lumakas ang tunog ng kuryente na lumalabas sa kanyang mga palad. Wag! Huwag kayo lalapit! Nakikiusap ako! Huwag kayo lalapit! Saka lamang naaninaw ni Buboy ang itsura ng aswang na kiwig. Nakabaluktot ang mga ito na parang kuba. Pagapang kong maglakad habang ang mga mata ay napakapupula, maitim ang balat at ang buntot ay nakaunat ng tuwid. Mas lalong natakot si Buboy nang lumitaw ang malalagari nitong mga ngipin habang walang tigil sa pag-angil. Wag! Maawa na kayo! Huwag niyo akong sasaktan! Huwag kayo lalapit! Itinaas ni Buboy ang kanyang dalawang palad habang paatras na naglalakad papalayo sa apat na aswang na walang tigil sa paghakbang. Ngunit bigla na lamang lumukso ang nilalang papunta sa kanyang kinaroroonan. Ganon din ang tatlo pang aswang na tila nag-aagawan sa paglapit kay Buboy. Mabilis ang pagpihit ng kanyang mga paa at tumakbo ng mabilis papalayo sa mga aswang na humahabol sa kanya. Wala nang pakialam si Buboy kung saan man siya mapunta. Ang mahalaga, makatakas siya sa mga aswang na kiwig. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Umalingaw-ngaw ang sigaw ng paghingi ng tulong ni Buboy. Halos hindi lumapat ang kanyang paa sa lupa. Saka lang din niya napansin na tila mabilis siyang tumakbo. Malayo na kagad ang agwat niya sa mga aswang. Ngunit biglang gumuhit ang malakas na kidlat sa kalangitan. Kasunod nun ang pagdagundong ng kulog sa paligid. Umihip ang malakas na hangin at bumuhos ang malalaking patak ng ulan. Napayuko si Buboy. Takot na takot siya sa kulog at kidlat. Kaya naman, sa pagtigil niya sa pagtakbo, ay huli na ang lahat para tumakas. Dahil napapalibutan na siya ng mga aswang. Kasabay ng walang tigil na pagkidlat, ay binalot na ng takot si Buboy. Lolo! Lolo, tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako! Taklob ng dalawang palad ang dalawang tenga ni Buboy. Pumatak ang masaganang luha sa kanyang mga mata at inisip niya na yun na ang magiging katapusan niya. Nagsisisi siyang nagpunta ng mag-isa sa gubat na yun. Nanginginig ang buong katawan ni Buboy habang naririnig ang pag-angil ng mga aswang na kiwig sa kanyang paligid. Wag! Huwag kayo lalapit! Parang awa niyo na! Huwag kayo lalapit! Huwag niyo akong sasaktan! Ngunit hindi nakinig ang mga aswang. Sabay-sabay ang mga ito na umatake sa kanyang kinaroroonan. Kaya naman, wala nang nagawa si Buboy kundi ang tanggapin ang pagkagat ng mga aswang sa kanyang katawan. Nakapikit siyang hinihintay ang pag-atake ng mga aswang sa kanya. Habang ang dalawa niyang kamay ay nakataas, naririnig niya ang tila tunog ng malakas na kuryente. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata, ay nakita niya sa kanyang mga kamay ang maliwanag na kulay asul na bolang kidlat. Katulad yun ng kidlat na humabol sa kanya sa palayan. Nang muling pagmasdan ni Buboy ang mga nilalang, ay saka lamang niya napansin na sunog na ang mga ito. Lahat ay nagkulay itim ang katawan at magkakasabay na bumagsak sa lupa. Ang hugis bilog na kidlat sa kanyang mga kamay ay tila isang malakas na kapangyarihan na hindi mapapantayan ng kahit na anong klase ng agimat.
kaya nagmistulang maliwanag na buwan ang loob ng kakawyan dahil sa naglalagablab na bolang kidlat sa kamay ni Buboy. Iwinaksi niya yon ng paulit-ulit, ngunit hindi yun matanggal sa kanyang palad. Ngunit naikuyom niya ang kanyang kamao, ay biglang naglaho ito sa kanyang mga kamay. Diyos ko! Grabe! Ang astig ng kamay ko! Napatay ko ang mga aswang! Natusta sila! Teka, hindi kaya ako magiging tagapagligtas ng mga tao laban sa mga aswang na to? Pero, bakit naman ako? Muling ibinuka ni Buboy ang nakakuyom niyang palad, ngunit hindi na lumabas ang bolang kidlat. Kung ganun pala, lumalabas lamang ang bolang kidlat sa kamay ko kapag may banta ng panganib sa buhay ko. Nang maintindiang lahat ni Buboy ang nangyayari sa kanya, ay unti-unti siyang nagkaroon ng lakas ng loob na mag-isang hanapin si Kongge. Kung ano ang nais ipahiwatig ng kidlat sa kanyang kamay, palatandaan yon na hindi niya kailangang matakot. Ilang beses na siyang iniligtas ng kidlat sa kanyang mga kamay laban sa mga aswang. Ngayon, alam na niyang meron siyang kapangyarihan. Matapang na niyang haharapin ng mga aswang na haharang sa kanyang daraanan, maging sa mga mababangis na hayop na magtatangka sa kanyang buhay. Muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad, kasunod ng pagnanais na makitang muli ang alagang kalabaw na si Kongge. Pero habang tinatahak niya ang daan papunta sa bahay ng matanda, ay biglang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Parang may mali dahil bumabalik lamang siya sa kung saan siya nanggaling kanina. Sinubukan niyang maglakad ulit, ngunit lumipas na ang mahabang oras ay wala pa rin siyang nakikitang bahay ng matanda, hanggang tuluyan ng dumilim ang paligid. Mabuti na lamang at kahit paano ay nagbaon siya ng lumang gasera na magagamit niya sa paglalakad at pagtanglaw sa kanyang dinaraanan. Kaya lang, ilang minuto lang ang itinagal ng ilaw dahil hindi niya napansin na natapon ng gas nito at nalagyan ng tubig ulan. Tuluyan ng tumila ang ulan at ang pumalit naman ay ang masakit na kisot ng niknik sa kakawyan. Kaya mas lalong nagngingit-ngit ang kalooban ni Buboy para kay Kapitan na nagturo sa kanya sa lugar na pinuntahan niya ngayon. Hindi siya makapaniwalang niloko siya ni Kapitan Roman. Bakit kaya ako niloko ni Kapitan Roman? Muntik ako mapahamak ng dahil sa kanila. Humanda sila. Makakarating talaga to kay Lolo Carding. Pagbabayaran nilang ginawa nilang panluloko sa akin. Dahil hindi natagpuan ni Buboy ang bahay na sinasabi ni Kapitan Roman, ay nagpasya na siyang umuwi. Nabigo siyang mahanap ang kanyang kalabaw. Idagdag pa ang mga nangyaring kakaiba sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, ay hating gabi nang nakarating sa bahay si Buboy. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya tuluyang pumasok sa kanilang bahay. Ngunit nagulat siya sa malakas na boses ni Lolo Carding. Nakatayo ang matanda sa gitna ng mga upuan na gawa sa kawayan. Mukhang kanina pa siyang hinihintay ng matanda sa kanilang balkonahe. Hindi pwedeng mahawakan siya ng matanda, kaya nang humakbang ito papalapit sa kanya, ay napaatras siya. Subalit ang galit na boses ng matanda ay tagos sa kanyang dibdib. Nasaan na si Kongge? Bakit hindi mo siya kasama? Patawarin niyo po ako, Lolo. Talaga pong hindi ko na mahanap si Kongge. Maaga po akong umalis pero naubos lang po ang oras ko sa paghanap ng kalabaw. Hindi ka na sana umuwi. Habang tumatagal, mas lalo ako nasusura sa pagbubuka mo, bata ka. Pambihira ka. Kasalanan mo kung bakit nawala ang kalabaw ko. Ano? Paano po naging kasalanan ko, Lolo? Nakita naman po ninyo ang ginagawa ko lahat para makita siya. Para maibalik ko po sa inyo. Bakit parang hindi po kayo naniniwala sa akin?
Dahil naniniwala akong sinaktan mo siya. Kaya kanya iniwan at umalis siya. Hindi ko po sinaktan ng kalabaw. Para lumayo po siya sa akin. Alam niyo po bang muntik na ako mapahamak sa gubat habang hinahanap ko po siya? Nakita ko ang mga aswang nakiwig at muntik nila ako lapain. Hindi niyo man lang inalam kung ayos lang ba ako. Nasa na mga sugat mo? Na magpapatunay na hinabol ka nga ng mga aswang nakiwig. Huwag ka nang gumawa ng kwento para lamang mapunta ang simpatsya ko sa'yo. Dumaan dito si Kapitan at sinabi niyang hinahanap mo ang kalabaw natin. Nagkukunwari ka pang naghahanap sa kanya. Pero ang totoo, natulog ka lang sa kakauyan. Yun naman ang madalas mong ginagawa, hindi ba? Ang hirap niyo pong paliwanagan, Lolo. Walang ibang tama sa inyo kundi kayo lang. Kahit na anong ipaliwanag ko, ay hindi naman po kayo naniniwala sa akin. Baliwala lamang po ang paghihirap ko. Kaya tama na. Kasalanan ko na po ang lahat. Sige na, ako na po may kasalanan. Dahil sa mga sinabi ni Buboy, ay nagalit ang matanda. Dumampot ito ng patpat sa gilid ng pinto at tangkasa ng ihahampas sa kanyang katawan. Subalit malakas siyang sumigaw habang nakataas at nakaharang ang kanyang mga kamay. Lolo, tama na po! Tama na po! Huwag niyo pong gagawin yan. Nakikiusap po ako sa inyo, Lo. Tama na! Naramdaman ni Buboy ang pag-iinit ng kanyang palad. Tila lalabas ang kuryenteng nasa kamay niya. Kaya maagat niyang ikinuyom ang kanyang kamao at lumayo ng ilang dipa sa matanda. Pero sinugod siya nito at iwinasiwas ang patpat sa ere para hagipin siya ng palo. Mabuti na lang at nagawa niya yung maiwasan. Walang tumama sa kanyang katawan ni dulo ng daliri ng matanda ay hindi niya hinayaang lumapat sa kanyang katawan. Lolo, nakikiusap po ako sa inyo. Parang awa niyo na po. Huwag na wag po kayong hahawak at huwag niyo rin po akong papaluin. Mahal na mahal ko po kayo. Bakit niyo po ba ito ginagawa sa akin? Gaano po ba kalaki ang nagawa kong kasalanan? At kailangan niyo po akong saktan. Dahil matigas ang ulo mo. Hindi ko matanggap na lumaki ka ng ganyan. Sana hindi na lang kita binuhay. Kasalanan ko talaga. Kinuha pa kita para alagaan. Alam mong mahalaga sa akin ang kalabaw na yon. Pero bakit pinabayaan mo? Kahit na ano pong sabihin niyo, Lo, hindi ko pa rin po naiintindihan kung bakit sobra po ang pag-aalala niyo sa kalabaw na yon. Ang hayop po napapalitan pero ang tao, ako na apo niyo. Kahit na kailan ay walang kapalit. Nag-iisa lang po ako. Saka, bakit po ba pinagsisisihan yung inilagaan niyo ako? Apo niyo po ba talaga ako? Tila natigilan ang matanda dahil sa tanong ni Buboy. Ngunit agad din na nakabawi at nagwala sa loob ng sala. Naiiyak na pinapanood ni Buboy kung paanong sinira ng matanda ang mga bangko. May ilang piraso pa ng kahoy na natanggal at tumama sa binti ni Buboy. Bumulwak ang dugo sa kanyang binti, ngunit nagulat siya nang makitang naghilom kagad yun. Agad niyang pinunasan ng dugong umaagos sa kanyang binti. Habang nagwawala pa rin si Lolo Carding. Lolo, tama na po. Sige po, kasalanan ko na po. Patawarin niyo po ako. Hanapin ko po si Kongge. Patawad po talaga, tama na po. Napasalampak ng upo sa sahig si Lolo Carding at napahagulgul ng iyak habang pinupunasan ang mga dugong umaagos sa kamay nito. Pinagmamasdan ni Buboy si Lolo Carding. Para bang may naramdaman siyang bigat sa dibdib nito. Punong-puno ng emosyon na tila pagod na ito sa buhay. Walang tigil sa pagtaas at pagbaba ng balikat habang humahagulgul ng iyak. Narinig ni Buboy ang paos na boses ng matanda. Wala akong kasalanan. Pero naghihirap ako ng dahil sa'yo. Naalala ko ang sakit. Sa tuwing nakikita kita, nagdudusa ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Pero kahit kailan, hindi ako binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag.
Diyos ko, hindi ko to kagustuhan. Bakit kailangan kong pagdaanan ito? Lolo, ano po ba sinasabi nyo? Bakit po ba kayo nagkakaganyan? Nagiging magagalitin na po kayo. Magmula po nang mawala si Kongge. Kasalanan mo to, Buboy. Pero sa tuwing sinisisi kita, nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Tama na po, Lolo. Wala po akong naiintindihan sa mga sinasabi nyo. Balang araw, maiintindihan mo rin ang sinasabi ko. Kamumuhian mo ko at sisisihin sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Nagkataon lamang na nandun ako. Wala akong alam. Diyos ko, pagod na ako. Kung minsan mas gusto ko na lamang na mamatay at hindi na magsikap para mabuhay. Dahil sa tingin ko, hindi ko na talaga kaya. Suko na ako. Lolo, wag niyo po sabihin yan. Patawarin niyo na po ako. Kung dahil sa akin nawala po ang kalabaw niyo. Tila libo-libong kutsilyo ang tumama sa puso ni Buboy nang marinig niya ang sinabi ng matanda. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng pinagdadaanan nito. Gusto niya itong yakapin at sabihin na palagi lamang siyang nasa likod nito. Ngunit unti-unti nang lumalayo ang loob nito sa kanya. Nang dahil yon sa pagkawala ng alaga nilang kalabaw na si Kongge, biglang tumayo si Lolo Karding. Hindi inaasahan ni Buboy ang sumunod na ginawa ng matanda. Huli na para pigilan at iwasan itong mahawakan siya. Naramdaman ni Buboy ang palad ng matanda sa kanyang balikat. Nakita niya ang pagkislap ng liwanag sa kanyang balat. Ganon din ang paglitaw ng kidlat sa kamay ni Buboy. Tumalsik si Lolo Karding at bumagsak ito sa sahig, malapit sa may pintuan. Binalot ng takot at pag-aalala ang anyo ni Buboy. Hindi siya makalapit sa matanda. Napansin niyang napaso ang kamay ng matanda nang mahawakan siya. Lolo! Diyos ko! Hindi ko po sinasadya! Patawarin niyo po ako! Hindi kagad nakabangon si Lolo Karding. Hindi niya ito malapitan para alalayang makaupo dahil takot na takot siyang masaktan ulit ito. Rinig na rinig pa rin ni Buboy ang tunog ng tila nasusunog na kuryente sa kanyang palad. Biglang lumitaw ang kulay asul na liwanag sa malabolang kidlat sa kanyang kamay. Nanlalaki ang mga mata ni Lolo Karding. Gulat na gulat itong napatayo at napatingin sa muka ni Buboy. Sumiksik ito sa dingding na tila biglang natakot sa kanyang mga kamay. Anong ibig sabihin ng liwanag na yan, Buboy? Bakit meron bolang kidlat sa kamay mo? Hindi ko nga po alam, Lolo, kung ano po ito. Basta na lang po ako nagkaroon ng ganitong kuryente sa kamay nang tamaan po ako ng hugis bilog na kidlat. Anong sabi mo? Lo, aaminin ko na po. Ito po ang dahilan kung bakit tumakbo po papalayo sa akin si Kongge. Patawarin niyo po ako, Lo. Binala ko pong ilihim sa inyo ang nangyayari sa akin. Nang dahil po sa kakayahan kong to, napatay ko po ang mga aswang na kiwig na umatake po sa akin dun sa kagubatan. Lo, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Tulungan niyo po ako. Hindi nakatanggap ng tugon si Buboy mula kay Lolo Karding na natulala sa liwanag na nakikita sa kanyang mga kamay. Ikinuyom ni Buboy ang kanyang kamao at naglaho ng tuluyan ang liwanag sa kanyang palad. Ngunit si Lolo Karding ay bumakas sa muka ang matinding takot at pag-aalala. Humakbang ang matanda patras habang hindi inaalis ang paningin sa muka ni Buboy. Lumayas ka! Isa kang banta sa buhay ko! Buntik mo na ako mapatay! Isa kang halimaw! Tila paulit-ulit na narinig ni Buboy ang mga salitang binitiwan ng matanda para sa kanya. Pumatak ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Bumakas ang galit sa kanyang muka. Hindi po ako halimaw! Hindi po ako halimaw!
Dala ng bugso ng damdamin, kahit madilim ang paligid, ay tumakbo palabas ng bahay si Buboy. Parang pinipiga ang puso niya sa masasakit na salitang narinig mula sa kanyang lolo. Akala niya tutulungan siya nito, pero nagkamali siya. Walang tatanggap sa kanya dahil sa kidlat na nasa katawan niya. Habang tinatahak ni Buboy ang daan papunta sa kakawyan, tila nagkaroon ng kulay asul na liwanag ang buo niyang katawan. Maliraw rin niyang nakikita ang daan. Pati ang pilapil sa palayan ay halos masira sa bigat ng hakbang ng kanyang mga paa. Patuloy siyang sumisigaw na hindi siya halimaw. Galit na galit siya. Pakiramdam niya, para na siyang bolang kidlat na tumatakbo na walang tiyak na patutunguhan. Habang tumatakbo, ay panay rin ang kanyang lingon sa hulihan ng kanyang daan. Kaya sa muling pagharap niya, ay hindi niya napansin ang matandang lalaki na nakaharang sa kanyang daan at mababangga niya. Pareho silang bumagsak sa lupa. Naunang bumangon si Buboy at panghuli ang matanda. Gusto sana niya itong tulungan, ngunit baka matulad lamang ito kay Lolo Carding. Abay, pambihira ka naman, bata ka! Bakit hindi ka naman tumitingin sa dinaraanan mo? Nadamay tuloy ako. Tingnan mo. Sandali. Saan nga ba tumalsik ang tungkod ko? Yumuko ang hindi pa niya nakikilalang matanda. Mahaba ang buhok at balbas nito. Maputi yun na kasing kulay ng suot nitong damit. Kakaiba ang matanda na parabang nagliliwanag ito sa kanyang paningin. Ngunit humingi pa rin siya ng pasensya sa matandang lalaki. Mabilis niyang pinunasan ng luha sa kanyang mga mata bago humarap sa matanda na abala pa rin sa pagtingin sa lupa. Hinahanap nito ang nawawalang tungkod. Mabuti na lang at hindi ito napahamak sa kidlat niya sa katawan. Agad na sumalubong sa kanyang pang-amoy ang tila mabangong amoy ng bulaklak na ilang-ilang. Nanggagaling ang samyo na yon sa damit ng matanda. Maya-maya pa ay nakita na nito ang tungkod at hinawakan ng mahigpit. Saka humarap sa kanya habang nakangiti. Pasensya na po kayo, Lolo. Hindi ko po kasi kayo napansin eh. Pasensya na po talaga. Paano mo ko mapapansin? Sa hulihan ka nakatingin. Wala namang humahabol sa'yo. Teka, sandali lang. Maupo ka nga muna sa tabi ko. Halika, dito tayo mag-usap. Lolo, ano naman pong pag-uusapan natin? Hindi ko naman po kayo kilala eh. Kailangan ba na magkakilala muna tayo bago mag-usap? Alam mo bang, ikaw talaga ang sadya ko rito, ha, Buboy? Teka, kilala niyo po ko? Paano pong ako ang sadya niyo? Lolo Densyo. Lolo Densyo ang itawag mo sa akin. Alam kong meron kang mabigat na pinagdadaanan. Hinahanap mong nawawala mong kalabaw. At dahil doon, hindi kayo magkasundo ng lolo mong si Carding, tama ba? Balang araw, maiintindihan mo rin ang mga pinagdadaanan niya kung bakit galit na galit siya sa'yo. Ngayon ko lang din naintindihan kung gaano kalaki ang nagawa kong pagkakamali sa kanya. Diyos ko naman, Lolo Densyo, tama na, pwede po ba? Ang gulo-gulo na po ng isip ko eh. Huwag niyo na pong dagdagan. Diretsahin niyo na nga lang po ako. Ayoko na pong mag-isip. Ang pagkakaroon mo ng kapangyarihang bolang kidlat ay isang pagtupad sa misyon. Nagulat si Buboy sa direktang pagsasabi ni Lolo Densyo tungkol sa kanyang kapangyarihan. Oh, pambihira. Ikaw naman ngayon ang hindi makapagsalita. Hindi ba't sinabi mong diretsahin kita? Bakit nakatayo ka lang dyan? Hindi mo ba tatanungin kung paano ko nalaman ang tungkol sa kapangyarihan mo? Teka, sandali lang, Lolo Densyo. Nahihiwagaan na po ako sa inyo eh. Paano niyo pong nalaman? Dahil nandun din ako. At kitang-kita ko kung paano ka nagkaroon ng kapangyarihan. Ang kalikasan nagbigay sa iyo ng ganyang klaseng kakayahan. Teka, sandali lang po, Lolo Densyo.
hindi pa rin po nagiging malinaw sa akin ang sinasabi niyong kapangyarihan eh. Ay, nakong batang ire. Ang kapangyarihang nasa palad mo ay ang pinakamalakas na sandata laban sa mga aswang na kiwig. Malapit na nilang masakop ang buong baryo. Mabuti na yung ngayon pa lang ay mapigilan na sila. At yun ang sinasabi kong magiging misyon mo. Dahil ikaw ang napiling bagong tagapagligtas ng baryong ito. Teka, sino po ba talaga kayo? Bakit alam niyo po ang tungkol sa akin? Palagi kitang kasama. At alam ko rin ang paghihirap na pinagdadaanan nyo. Ni Carding, isang bagay na pinagsisisihan ko. Nagkamali ako sa kanya. Mabuti pala siyang tao. Pero hinusgahan ko siya. At hindi binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Kaya ikaw, Buboy, piliin mong maging mabuting tao at gawin mo ang lahat para hindi ka matalo ng galit nang wala kang pagsisihan sa bandang huli. Teka, Lolo Densyo. Gusto ko pong malaman kung bakit nagkamali po kayo kay Lolo Carding at kung ano ang mga pinagdadaanan niya para mas lalo ko po siyang maintindihan. Pasensya na, Buboy. Pero hindi pa ito ang tabang oras para malaman mo ang buong katotohanan, lalo na tungkol sa pagkamatay ng inyong mga magulang. Sa bagay na yan, si Carding ang dapat mong tanungin. Nandito lamang ako para sa batang pinili ng bolang kidlat. Pero, bakit niyo po ito sinasabi sa akin? Ano po bang ibig niyong sabihin? Ang ibig ko sabihin, kailangan mo na malaman ang tungkol sa iyong kakayahan at kung ano ang magiging misyon mo laban sa mga aswang at iba pang kampon ng kadiliman. Pag-aralan mong kontrolin ang kapangyarihan mo para walang mapahamak na ibang tao. At ang tungkol naman sa kwento ng mga magulang mo, sinabi ko na, si Carding lamang ang may karapatang magpaliwanag sa iyo dahil ako man ay nagkamali rin ng paghusga sa pagkatao ng lolo mo. Sandali lang po, Lolo. Wala naman po akong interes sa mga ganyang kwento eh. Ang gusto ko pong malaman ay kung bakit ako po ang pinili bilang bagong tagapagligtas. Dahil sa kakaibang katangian ng katawan mo, ang ibig ko sabihin kahit tamaan ka ng kidlat, ay hindi ka magkakaroon ng malubhang pinsala. Dahil anak ka ng babaeng unang nagkaroon ng ganitong klase ng kapangyarihan. Nasa dugo mo nananalitay ang tagapagbantay ng bolang kidlat. Kaya po ba, nang tinamaan po ako ng bolang kidlat hindi po ako nasaktan? Sa halip, nagkaroon pa po ako ng kapangyarihan na tulad ng sa kidlat. Pero, paano po ba nabubuo ang bolang kidlat? Sa kasamaang palad, ay walang malinaw na paliwanag kung paano ba nabubuo ang bolang kidlat. Ngunit ang mahalaga, magagamit mo ito para puksain ang mga aswang nakiwig. Mapanganib sila at kayang magparami ng kampon sa pamamagitan ng kagat. Kaya nasa mga kamay mo, Buboy, ang kaligtasan ng mga taong nakatira sa baryong ito. Lolo Densyo, pwede bang malaman kung paano pong namatay si nanay? Gusto ko pong malaman kung bakit o paano po siya namatay. Kagaya nga ng paulit-ulit ko sinasabi sa iyo kanina, si Carding lang ang makakasagot sa tanong mo. Isa lang ang masasabi ko, huwag mong hahayaang hindi marinig ang paliwanag niya para hindi ka magsisi sa uli. Hanggang ngayon ay pasan pa rin niya ang bigat ng parusang ibinigay ko sa kanya. Siya lamang ang may karapatang magpaliwanag ng lahat ng tungkol sa mga magulang mo. Itatama ko lang ang pagkakamaling nagawa ko kay Carding. At ito lang ang naisip kong paraan para matulungan siya. Ang unti-unting ipaalam sa iyo ang katotohanang matagal nang itinatago sa iyo ni Carding. Dahil ito lamang ang magagawa kong tulong para mabawasan ang lahat ng mga paghihirap niya. Tumayo ang matanda. Hindi na ito nagpaalam at umalis sa kanyang harapan. Naglakad na ito papalayo sa kanya. Ngunit
Sinubukan niyang tawagin ito. Lolo Dencio, sandali lang po. Marami pa po akong gustong itanong sa inyo. Ngunit kitang-kita ni Buboy ang paglalaho ng matanda sa kanyang paningin. Malinaw na hindi isang ordinaryong tao ang matandang nakausap niya. Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid. Madilim at tanging huni lamang ng kulisap na panggabi ang naririnig niyang ingay sa paligid. Malamig din ang simoy ng hangin na nararamdaman niya. Habang abala si Buboy sa kanyang pag-iisip, ay narinig niya ang yabag ng pamilyar na tunog ng paa ng isang hayop sa kanyang likuran. Napatingin siya sa gawin ng pinagmumulan ng kaluskos. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niya si Kongge. Naglalakad ito papalapit sa kanyang kinaroroonan, kasunod ng isang nilalang na may nakakatakot na itsura. Ngunit bigla itong nawala na tila ba umaaligid sa kanila ni Kongge. Kongge! Bilisan mo! Diyos ko, maraming salamat at bumalik ka na. Kaya lang, may kasama kang nilalang. Kala ni Buboy ay nag-iisa lamang ang aswang na nakita niya. Ngunit nagkamali siya. Hindi niya hinawakan si Kongge. Sa halip ay pumwesto siya sa unahan ng kalabaw. Natitiyak niyang balak ng mga aswang na atakihin ang kanyang alaga para kainin. Maya-maya pa ay tumambad sa kanyang paningin ang halos 20 nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Umaangil ang mga ito na tila ba nagbabagang apoy ang mga mata. Isang malaking pagkakamali ang magpakita kayo sa akin. Ito na ang magiging katapusan nyo. Tutustahin ko kayo. Matapang na banta ni Buboy sa mga nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Umaangil ang mga ito na tila ba sabik sa laman ng tao at ginutom sa loob ng mahabang panahon. Tumutulo ang malapot nitong laway na may kasama pandugo, habang ang mga kuko sa daliri ay nakaturo sa lupa. Indikasyong handa na ang mga ito para umatake. Ngunit nang lumitaw ang malabolang kidlat sa kamay ni Buboy, biglang napaatras sa mga ito at biglang nagsalita ang pinuno ng mga aswang na kiwig. Kung ganun, ikaw pala ang pumatay sa mga tauhan ko. Magbabayad ka, bata ka. Ikaw na rin ang humukay sa libingan mo. Libingan nyo ang hinukay ko. Dahil kayo ang ibabaon ko. Matapang ka. Kung ganun, magpaunahan na lamang tayo sa pagpunta sa impyerno. Hindi ako maaaring magkamali. Kilala kita. Papatayin ko ang kaisa-isang taong mahalaga sa'yo. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Buboy nang marinig niya ang sinabi ng pinuno ng mga aswang. Hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang lolo Karding. Si Buboy na mismo ang unang sumugod sa mga ito. Ngunit nagulat siya nang makita ang pagbabagong anyo ng mga nilalang. Naging isang malaking pusa ang mga ito na halos kasinlaki ng tigre. Tila nagkaroon ng ideya si Buboy kung paano niyang gagamitin ang kanyang kapangyarihan. Mabilis niyang inipon ang kanyang lakas. Lumitaw ang malabolang kidlat sa kanyang palad. Naglalagablab yun dahil sa malakas na liwanag ng kuryente. Sa pagtulak niya sa hangin gamit ang palad, lumipad ang mga bolang kidlat. Sunod-sunod ang paglitaw ng mga bolang kidlat sa kanyang palad at pinuntirya ang mga kalaban. Kahit saan magpunta ang mga aswang, ay hinahabol ang mga ito ng lumulutang na bolang kidlat. Napuno ng maingay na tunog sa paligid mula sa nasusunog na katawan ng mga aswang. Biglang tinalon ng pinuno ng aswang si Buboy. Kinalmot siya nito sa dibdib, ngunit napaso ito at bumagsak sa lupa. Akma na sanang magpapalabas ulit ng bolang kidlat si Buboy nang biglang nakatakbo ang pinuno ng mga aswang nang dahil sa labis na takot. Naglaho ito sa madilim na bahagi ng kakawyan. Iniwan ito ang mga alagad na hinahabol
ng mga naglalakad na kidlat. Pinanood ni Buboy kung paanong sumabog ang katawan ng mga aswang, kung saan ay sinusundan ng malabolang kidlat ang malalaking mga pusa hanggang ang mga ito ay masunog at mamatay. Ang iba naman ay sinusubukan tumakas at hinahabol pa rin ng pinakawalang kapangyarihan ni Buboy. Maglalaho lamang ang malabolang kidlat sa lugar na hindi na nararating ng kanyang paningin. At kapag naabutan ng kidlat ang mga aswang, ay lumilikha yun ng tunog na parang sakulog. Dahil sa ingay, nabulabog ang mga ibon sa itaas ng puno, hanggang sa napuno ng usok ang buong palayan dahil sa mga nasunog na katawan ng aswang na kiwig. Muling tinignan ni Buboy ang nakatayong si Kongge. Gusto niya itong hawakan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili nang masiguradong wala na ang banta ng panganib sa kanyang paligid, ay nagpasya na silang umuwi. Masaya siyang naglakad pauwi sa kanilang bahay dahil sa wakas nakita niya na ang alagang kalabaw ng kanyang lolo na si Kongge. Nagtataka lamang siya kung saan nagpunta ang kalabaw at matagal itong nawala. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating na rin niya sa wakas ang tapat ng kanilang bahay. Akma na sanang hahakbang papasok si Buboy nang tila may napansin siyang ilang patak ng dugo sa lupa. Kaya naman, bumundol ang kaba sa kanyang dibdib at iniwang nakatayo si Kongge sa labas ng kanilang bakuran. Naku, hindi maaari ito! Lolo Karding! Lolo Karding, nasan ka? Diyos ko, sana naman walang nangyaring masama sa kanya. Agad na hinanap ni Buboy ang matanda sa loob ng kanilang bahay. Diretso kagad siya sa kwarto ng matanda at naabutan niya itong nagpapalit ng damit. Maputik ang paa nito at may sugat sa braso. Lolo, ano po nangyari sa inyo? Sinundan kita kanina. Nag-alala ko sa iyo. Pasensya ka na, Apo, sa mga nasabi ko. Lolo, kasama ko na po si Kongge. Talaga? Totoo ba ang sinabi mo, Apo? Opo, kasama ko na po siya. Nasa labas po siya ng bahay natin. Dala ng labis na tuwa, ay mabilis na tumakbo si Lolo Karding sa labas ng kanilang bahay. Halos maluwa ang matanda nang makita ang alaga nitong kalabaw at pinakamamahal niyang si Kongge. Mahigpit nitong niyakap ang kalabaw. Saan ka ba nagpunta, ha, Kongge? Pinag-alala mo naman ako. Dahil sa muling pagbabalik ni Buboy sa kalabaw, nagbalik din ang sigla ni Lolo Karding. Hindi na ito malungkot, palaging masigla at masaya na itong nakikipag-usap sa kanya. Madalas itong naghahanda ng kanilang almusal at masayang pumupunta sa bukid kasama si Kongge. Pero kahit kailan ay hindi nila pinag-usapan ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Bagamat nalaman ito kung paano niya natalo ang mga aswang na umatake sa kanya, ay naramdaman naman niya na umiiwas ang matanda na magtanong siya. May mga sandali na gusto niyang magtanong kay Lolo Karding ng tungkol sa totoong nangyari sa kanyang ina. Subalit natatakot siyang baka malaman niya ang katotohanan, ay labis naman siyang masaktan. Sa ilang araw na lumipas, niyanig ng isang masamang balita ang buong baryo. Natagpuan ang maraming biktima ng aswang sa kakahuyan. Wakwak ang tiyan at nawawala ang lamang loob ng mga biktima. Walang patawad ang mga aswang nakiwig, maging ang kalabaw na alaga ng mga taong magsasaka ay hindi nakaligtas sa bagsik ng mga aswang na yon. Ngunit ang masama nito ay kay Buboy ibinibintang ang pagkamatay ng mga tao. Sa pangunguna ni Kapitan, sumugod ang taong bayan sa bahay ni na Lolo Karding at Buboy. Dinig na dinig nila ang malakas na sigaw ng mga tao. Lumiwanag ang mga sulo sa madilim na paligid ng kanilang bakuran habang isinisigaw ang mga paratang sa kanila. Sinasabi ng mga ito na aswang silang dalawa ni Lolo Karding. Patayin ang mga aswang!
Si Lolo Karding ang pumatay sa mga alaga niyong kalabaw. At aswang din ang apo niya. Sige, patayin ang mga yan! Walang katotohanan ng mga ibinibintang nyo sa amin ng apo ko, Kapitan. Bakit nyo to ginagawa? Hala, sige. Magsilayas kayo sa loob ng aking bakuran. Hindi kami mga aswang. Hindi! Isa kang aswang, Tatay Karding. Nakita ka mismo ng mga tanod ko. Kaya wag ka nang tumanggi. Tila naramdaman ni Buboy ang bigat at pagkalito sa kilos ni Lolo Karding habang nakatingin ito sa nagkakagulong mga tao. Biglang sinugod ng taong bayan si Lolo Karding habang si Buboy naman ay matapang na humarap sa mga tao. Nakakuyom ang kanyang palad upang pigilan ang paglabas ng kanyang kapangyarihan. Dahil sa kanyang mga pinagdaanan, napag-aralan na rin niya kung paanong kontrolin ang kidlat na lumalabas sa kanyang kamao. Habang kaya niya ring hawakan ang tao na gusto niyang hawakan nang hindi ito masasaktan at mapapasok sa kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong yun, kakaiba ang kanyang nararamdaman. Tila may mabigat na presensya siyang nararamdaman sa mga taong sumugod sa kanilang tahanan. Hindi makalapit ang mga tao na parabang alam ng mga ito ang tungkol sa kidlat na nasa katawan ni Buboy. Isang palatandaan na ang taong bayan na tumutugi sa kanila ay hindi mga ordinaryong tao, kundi mga aswang na kiwig na nagtatangka sa buhay ni Lolo Karding. Isang bagay na hindi niya maintindihan kung bakit gusto ng mga ito na patayin ang matanda. Huwag kayong lalapit sa lolo ko! Kung ayaw niyo masaktan, wala kayong patunay sa mga ibinibintang niyo sa amin. Lalong-lalo ka na, Kapitan! Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa niyo sa akin. Niligaw niyo ako sa kakauyan sa sinabi niyong pinagdalan kay Kongge. Akala mo ba, hindi ko malalaman kung bakit niyo yung ginawa? Para ipakain ako sa mga alagad niyo. Ano ka mo? Ano sinabi mo? Huwag na po kayo magmaang-maangan. Walang totoong tao rito. Dahil lahat po kayo ay aswang. Ginawa niyo po ito para makalapit sa amin ni Lolo. Hindi ba't kayo ang pinuno ng aswang na nagbanta sa buhay ng lolo ko? Kayo rin ang muntik na lumantak sa alaga kong kalabaw. Paano ko pong nalaman? Simple lang. Dahil nararamdaman to ng aking kapangyarihan. Hindi na nagulat si Buboy nang magkakasabay na nagpalit ng anyo ang mga aswang. May mga nilalang na sumugod sa kinaroroonan ni Lolo Karding. At nang masaktan ito, ay biglang lumitaw si Kongge. Sinuwag nito ang mga aswang gamit ang mataba at matulis nitong sungay. Bawat tamaan ng sungay ay nagkikikisay ang mga katawan ng aswang na kiwig at agad na nangamamatay. Napasiksik si Lolo Karding sa pintuan habang nag-aalala sa kalagayan ng kanyang apo na si Buboy. Ngunit ang bata ay hindi natinag. Hinarap niya ang mga aswang at agad na nagpakawala ng malabolang kidlat sa kamay. Lumutang yun sa ere. Natakot ang mga aswang at kumaripas ng takbo palayo. Subalit hinabol ito ng hindi mabilang na bolang kidlat hanggang sa tuluyang maabutan at masunog ang mga ito. Nagtataka lamang si Buboy kung bakit ang nag-iisang bolang kidlat ay tila nakabantay kay Lolo Karding. Hindi gumagalaw ang matanda habang nakaharang ang kalabaw sa harapan nito na tila binibigyan pa ng proteksyon si Lolo Karding. Habang abala ang mga kalaban sa pagtakas, lumapit si Buboy sa kinaroroonan ng bolang kidlat na nakalutang lang sa ere. Ikinulong niya yon sa kanyang palad at nagtatakang napatitig sa muka ng nakasiksik na matanda sa pinto. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Magsasalita na sana si Buboy, subalit nagulat siya sa tumamang kalmot ng kuko sa kanyang likod. Pagharap niya ay isang malaking kulay itim na pusa ang tumambad sa kanyang paningin. Mapupula ang mga mata nito at napaso sa dugong dumikit sa kuko nito. Nakita ng kalaban kung paanong unti-unting nagsara ang sugat ni Buboy sa likod. Kung ganon,
Tama nga ang hinala ko. Ikaw nga ang pinuno ng mga aswang nakiwig. Kayo rin ang totoong pumapatay sa mga hayop at nang bibiktima ng mga tao sa kakawyan. Nagkakamali ka. Hindi lang ako ang aswang na pumapatay sa mga kalabaw. Dahil marami akong alagad. Wala na silang lahat. Pagmasdan mo kung paano silang habulin na naglalakad na kidlat. Hindi nila matatakasan ang bolang kidlat ko. Bawat pagputok ng tila kulog sa paligid, isang buhay ng aswang ang nawawala. Kaya naman, napangiti si Buboy nang makitang bumakas ang takot sa anyo ng pusang itim. Nagbalik ito sa anyo ng pagiging aswang nakiwig at agad na umatake sa kanya ng isang suntok. Naiiwasan yun ni Buboy. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Nabuo sa pagitan ng dalawa niyang kamay ang kulay asul na liwanag. Lumalagatak ang tunog na tila nasusunog na kuryente. Kaya nang bitiwan niya ang bolang kidlat, tumama yun ng direkta sa katawan ni Kapitan Roman. Halos walang natira sa katawan nito. Sumama ang abo nito sa naglalagablab na kidlat at muling bumalik sa kamay ni Buboy. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Sabay na naglaho ang liwanag nito. Natalo niya ang lahat ng mga aswang nakiwig, ngunit hindi ang katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Napuno ng katahimikan ang paligid at naluluwang hinarap ni Buboy si Lolo Karding. Matalim na tingin ang ipinukol niya sa matanda. Lolo Karding, umamin nga po kayo sa akin. Isa po ba kayo sa kanila? Isa rin po ba kayong aswang? Apo, magpapaliwanag ako. Hindi totoo ang sinasabi mo. Huwag na po kayo magkunwari. Hindi na kayo makakapagtago sa kapangyarihan ko. Nakita ko pong huminto ang bolang kidlat sa tapat nyo. Palatandaan po yon na kayo ay isa ring aswang nakiwig. Saglit lang naman, Apo. Magpapaliwanag ako. Sige, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para magpaliwanag. Sagutin niyo na po ang tanong ko. Tama ka, Apo. Pero hindi ako masamang aswang. Pinarusahan lamang ako dahil sa maling pag-aakala ng diwatang sumumpa sa akin. Tahimik ako namumuhay ng mag-isa bilang isang aswang. At kahit kailan, ay hindi ako kumain o tumikim man lamang ng karne ng tao. Hanggang sa matagpuan ko ang wala ng buhay na katawan ni Mercedes. Ang nanay mo, naisilang kanya at nakita kita. Tama ka. Tama ka, Buboy, sa narinig mo. Ampun lang kita. At hindi kita totoo, Apo. Pero minahal kita. Alam ko na po ang tungkol sa bagay na yan, Lolo. Bakit po kayo nagsinungaling? Ilang araw po ako naghintay sa pagtatapat nyo. Kayo po ba ang pumatay sa nanay ko? Kaya ba kayo pinarusahan? Dahil kayo ang aswang na pumatay sa mga magulang ko? Hindi ko sila pinatay, Buboy. Nang dumating ako, patay na si Mercedes. Kinuha kita para iligtas. At dahil na rin sa madalas na pagpatay ko sa mga kalabaw noon, inisip ng diwata ng kalabaw na ako ang pumatay sa babaeng buntis. Pinarusahan niya ako at pinahirapan sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Ang parusa ay magiging aswang ako sa oras na magkahiwalay kami ni Kongge. Dahil nakokontrol niya ang paglabas ng pagiging aswang ko. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Basta na lamang niya akong pinarusahan. Kaya po ba ganun na lamang ang galit niyo sa akin? Nang mawala po si Kongge? Dahil nagiging aswang po kayo sa oras na wala siya sa pangangalaga niyo? At nang makita ko po kayong nagpalit ng damit habang may sugat kayo sa braso, palatandaan po ba yon na kayo ay nagpalit ng anyo bilang isang aswang? Sino po pumatay sa mga magulang ko? Kung hindi po kayo, sino? Walang maisagot si Lolo Karding sa tanong ng bata. Biglang lumiwanag ang paligid.
Lumitaw yun sa katawan ni Kongge. Halos manlaki ang kanilang mga mata nang makita ang paglitaw ng isang matandang lalaki. Si Kongge at Lolo Densyo ay iisa. Si Lolo Densyo ang diwatang sumumpa at nagbigay ng parusa kay Lolo Carding. Hindi makapaniwala si Lolo Carding. Kaya pala kailangan nilang magsama dahil ito ang diwatang nagbigay ng parusa sa matanda. Lolo Densyo! Isa kayong diwata! Kayo po si Kongge! Kaya pala, alam niyo ang tungkol sa kapangyarihan ko. Pero, paano pong nangyari yun? Dahil tungkulin kong bantayan ang lolo mo, Buboy. At nalaman kong mabuti siyang nilalang na kahit aswang siya, ay may karapatan din siyang mabuhay. Isang bagay na nagpaintindi sa akin sa aking pagkakamali. Nang bigyan ko siya ng parusa, ay hindi ko na yun mababawi pa. Kaya bilang tulong at paghingi ko ng kapatawaran sa lahat ng nagawa ko sa kanya, ako ang nagsilbi niyang proteksyon para hindi siya maging aswang. Nagkataon din na inalagaan ka niya. Minahal ka niya na parang isang tunay na apo. Hindi siya ang pumatay sa nanay mo, kundi si Kapitan Roman. Teka, totoo po ba sinasabi niyo, Tatang Desyo? Wala talaga akong kasalanan. Muntik ko na talagang isipin na ako ang pumatay sa nanay ni Buboy. Patawarin niyo po ako, Lolo Carding. Hindi ko po dapat tinusgahan ng pagkatao niyo. Akala ko po talaga mas mahal niyo po si Kongge kaysa sa akin. Yung pala, si Kongge ang naging proteksyon niyo para hindi kayo maging aswang at magkamaling kumain ng karne ng tao. Lolo Carding, maraming salamat po. At kinupkop at inalagaan niyo po ako. Naluluwang pahayag ni Buboy kay Lolo Carding. Mahigpit silang nagyakap nang walang pag-aalangang masasaktan niya ang matanda dahil kaya niya nang makontrol ang kanyang kapangyarihang kidlat. Nagtagumpay si Buboy kasabay ng pagkawala ng sumpang parusa ni Lolo Densyo kay Lolo Carding. Halos maluha ang matanda nang sa wakas ay nakalaya na ito sa parusa. Si Lolo Densyo naman ay muling bumalik sa dati nitong anyo bilang isang kalabaw. Magmula ng gabing yon ay hindi na natatakot si Buboy sa tunog ng kulog at kidlat. Bumalik din ang katahimikan sa baryo ng Sandante. Naging mas mapagmahal sa mga hayop si Buboy at mas lalo siyang minahal ni Lolo Carding. Mali ang husgahan ng isang tao kung hindi mo naman nakita kung ano ang kasalanan niya. Sa halip, bigyan ng pagkakataon ang taong nagkasala para magpaliwanag at ipagtanggol ang sarili niya. Ano man ang kapangyarihang tinataglay ng isang tao, gaano man ito kalakas na kayang pumatay ng mga aswang, iisa pa rin ng malakas na sandata laban sa kasamaan. Yun ay ang pananalig sa Diyos na kailanman ay hindi mananalo ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan.